Ayan, magandang araw ulit sa lahat. So, dito tayo ulit kasi dumating na yung ating inaantay na box is yung Jongtech ba yung pangalan nila, no? So, marami tong mga product din sila, hindi lang tong battery monitor. So, i-share ko lang yung dati kasi yung setup natin is lalo na sa mga nakasubscribe, ito talaga yung ating setup at ito yung ating amp meter. So no doubt maganda talaga to pang anong tawag nito, pang capacity pang capacity test. So ang problema ko lang dito is pag nag solar na kasi tayo is nagiging addict na tayo sa solar talaga. So wala nang tigil, no, nag-upgrade, nag-ano kung ano-ano. So totoo yun, pag sa mga beginners talagang mayayari yun. Kaya kung ano ko sa inyo is bilhin nyo na kung ano yung mas parang okay para hindi na kayo makapag-upgrade kaagad. So ito kasi mga time na siguro mga 4 years ago, nagtitipid-tipid tayo konti noon. At ito talaga yung the best na pang capacity test. Sa lithium kasi guys, para to sa mga baguhan pala, no, na nagsusolar. Ang lithium kasi is hindi to nagbabase sa mga hindi to gaano nagbabase sa voltage, no. Kasi yung voltage ng battery natin is mababa, matagal bumaba. Yan, ibig sabihin. Pag nakalagay siyang 13.3, so ganyan lang siya, 13.3, 13.2, ang bagal bago siya biglang bubulusok. Hindi siya katulad ito, mga ganitong watt meter. Gamit na gamit talaga to pag yung mga lead acid yung battery natin, no. Lead acid, yung gel type, yung mga ganito, mga LB Tapsan na ganyan. Kasi nagbe-base ka talaga dun sa voltahe. Pag bumaba yung voltahe mo, alam mo na kung ilan yung capacity ng battery mo. Kasi yung mga natin yan, 50% lang. Tapos dito kayo nagbabase sa may table na nada-download at sa kaukulang voltage, doon mo na masasabi kung ilan na yung laman na lang ng battery mo. Pero pagdating sa lithium kasi guys, iba na matagal siyang bumaba, although nasa nominal voltage na siya like 12.8, nandun siya sa 12.9, 12.10, mapakatagal bumaba ng voltahe na yun. Tapos pagdating ng 12.8 bigla na nang bubulusok. So ang gusto ko lang ang punto ko lang doon is pag ganito kasi mga ammeter ang gamit natin is malalaman mo talaga kung ilang ampere yung nasa yung laman ng laman ng battery mo. Like ito na nga natin, nag-upgrade tayo guys. Ang nito, ba't ako nagpalit nito? Kasi ito nga, sabi ko kanina, ito. Ang una is wala tong wifi guys. So pag nasa malayong lugar ako o nasa ibang bayan ako at gusto kong tingnan kung ilan yung battery ko, hindi ko makikita. So wala akong alam, zero ako sa kasi yung dongle naman ng SRNA hindi gumagana. Hindi ko alam kung ano problema. Tapos dito ako nagbabase lang, wala tong online. So yun nga, nag-order tayo ng battery monitor at ito na nga dumating. Ang ko lang dito is una, meron siyang Bluetooth, meron siyang Wi-Fi, meron siyang LAN. Tapos ang kagandahan dito is makikita mo siya. Makikita mo na siya through online. Siyempre, ang pala yun is tingnan lang natin kung mabubuksan ka agad. So ito, Jongtech. Yan. Tapos i-open mo lang siyang ganyan. At yun, pasok ka na. At nasa online ka na. Ibig sabihin, ang nito guys, lang natin, pakita lang natin. So pasensya na. Ayan. Ito. So ayan, nakikita nyo, connection successful. Ayun.
nakikita kong 39.5 yung pumapasok o 40.52 at yung battery is 57. So kahit saang lugar to guys, kahit nangingibang bansa ako, alam ko kung ano yung reading o ano yung mga pinapasok na kuryente doon. At ang kagandahan lang din dito sa unit na to is ikumpara sa ganito. Ito hindi mo alam kung pag during daytime, hindi mo alam kung kung nagcha-charge ba yung battery mo o kung may pumapasok ba o may lumalabas. Kasi nakikita mo lang is yung mga ganito lang, mga number lang andyan. Yung mga andyan lang. Ito kasi, pag naka-green yan guys, pag naka-green, ibig sabihin nagcha-charge siya, nakalagay dyan, CHG. CHG. Yan, naka-charge yan. Tapos, charging, abbreviation, 57. Naka-green pati. Ngayon, kung patayin natin yung solar guys, like, patayin natin to. Patayin natin yan, patayin natin to. So, ibig sabihin, walang solar. At ang mangyayari guys ay nagiging blue siya. So, ibig sabihin, humuhugot siya ng battery, humuhugot siya ng power from battery papunta sa inverter. So, i-on natin ulit. On natin to. On natin yan. At dapat yan ay, yan, nag-green na siya. Ayan, nag-green. Tapos, ang ano lang dito rin, isa rin dito is, kita mo yung ang pagbago kasi itong setup, dapat i-full charge muna yung battery. I-full charge mo. Kung wari itong atin is Gentile na 280 ampere hour, ilalagay mo rito sa setting niya. Ilalagay mo siya sa setting. Nakalock pala to. So ilalagay mo mo lang siya sa setting, tapos ilagay mo yung battery capacity. So, ilagay mo siya diyan ng 280 full charge. Nung nilagay mo siya to 280, pag nagko-consume ka nun sa gabi, dito nakalabas na yan 280. Tapos i-consume mo yung buong power na yon hanggang mag-umaga, makikita mo kung ilan na lang percentage matira dyan. Ilang power na lang ilang amp hour na lang ang natira. So nakalagay dyan. So makikita mo kung sakto pa talaga yung capacity ng battery mo, ibig sabihin. So hindi, pag ganito talagang lithium kasi guys, nagbabase tayo sa sa amp hour na naka-store sa battery natin. So sa ganito kasi, pag ang gamit mo is voltmeter, mapaparaning kayo dyan guys, kasi minsan may time na ang solar o yung battery natin system, may araw na full charge siya pero mabilis siyang i-discharge. Meron din minsan na full charge mo, makunat siya. Ewan ko lang, hindi ko alam, hindi naman ako rocket science guys, pero may mga ganong panahon. So at least dito, pag pumasok yan doon, alam ko na at this moment, meron siyang 162.37 ampere na nasa battery. Yung battery natin. At yan yung kukonsumuhin niya mamayang gabi. Yan. So sa ngayon, mahina naman ang araw ngayon, makulimlim, 58%. At ang nasa battery natin is 162.57. Maya-maya sana mapuno yan. Kasi ang magdamagan ko rito is hanggang at least 80% kaya ng masustainahan yung load ng bahay, kasama na yung aircon at yung mga refrigerator at dalawang saing sa rice cooker guys. So yung system natin dito is mga nasa 6,000 kilowatt din to, kasi 280, dalawang piraso, 24 volts. So yun lang yung ko rito. Una is naalalaman ko nung pumapasok o lumalabas yung kuryente sa battery. May pumapasok at lumalabas kasi nagpapalito ng blue at green. Tapos online siya. Ayan. Online, so kahit saan namomonitor ko yung system ko. So, yun lang muna sa ngayon. Hanggang sa muli. Paki-like at subscribe kung nagustuhan nyo yung video. At hanggang sa susunod. Maraming po salamat sa lahat. At kita-kita tayo sa susunod na video ko. Maraming salamat.